Pag-usapan natin tong repost ni Amik TV45. Ito'y mainit-init pang balita. Magbigay po tayo dito ng ating reaction. Ayan po. So basahin natin ha. Basahin ko sa inyo. Ito bang Donald J. Trump ay fake account or official? Kasi ang naka-check naman siya ng pink. Ibig sabihin, official account ito. Pero hanapin natin, syempre. Kaya hanapin muna natin kung official account. Donald J. Trump. 337 million followers. Wow. I-click po natin. Babasahin po natin itong repost ni Amik TV45 tungkol dito sa kay Donald Trump statement. Pero I don't think kay Donald J. Trump ito official account. Pero naka-check siya ng pink. Ibig sabihin parang legit. Ang sabi dito sa statement na to, President Ferdinand Marcos of the Philippines is just leaving the White House with all of his many representative. Ang dami, no? Many, naka-ano talaga naka-highlight. It was a beautiful visit and we concluded our trade deal whereby the Philippines is going open market with the United States and zero tariffs. So wala silang taripa yung taga-US. The Philippines will pay a 19% tariff. So instead of 20 na kumakalat ng mga unang araw, ito'y naging 19 na lang, nabawasan ng 1%. Ito yung naging bunga ng pagpunta ni PBBM doon. So kahit paano, from 20% na taripa sa mga produkto ng Pilipinas na export sa US, 19 na lang, nabawasan ng isa. So may effort din. In addition, we will work together militarily. It was a great honor to be the president. He is highly respected in his country as he should be. So, aywan ko lang, hindi ako dito gaano agree sa he is highly respected dahil hindi yan ramdam ng mga tao. Unlike noon sa previous president na pag sinabing highly respected, talagang nirerespeto at kinatatakutan, hindi dahil sa masamang tao, kundi dahil sa kanyang bakal na kamay o Iron Man, an iron hand. So he is also very good and a tough negotiator. So napansin nyo dito, dinescribe siya sa very good and tough negotiator, matibay na negotiator. Kumbaga, hindi siya matibay na leader, kundi matibay na negotiator. Kasi tough negotiator. So he was not described as a tough leader, but a tough negotiator. We expect our warmest regards to the wonderful people of the Philippines. So ayan po, dated July 22, 2025 at 1:30 p.m. US time siguro ito. So yan po yung galing post ni Amik TV. At hindi ko alam again kung ito ay official or created by someone na lumaki ang following kasi naka-check naman siya. Pero ganun pa man, kung halimbawa mag-spread ito sa mga mainstream media natin, itong naging result ng 3 days official meeting with the President of the US, ay abangan na lang natin sa mga social media at saka mga mainstream media na mapapagkatiwalaan. Tingnan natin itong pasaring ni Amy Marcos, kapatid ng ating presidente. Ang sabi, walang pangulo o leader ang dapat pumirma sa kahit anong kasunduan kung madidihado ang bayan. Kahit pa may kaakibat na ginto, personal na pangako o deklarasyon ng alyansa, kapakanan ng bayan dapat ang una at ang nag-iisang dahilan. Ayan, Senator Amy Marcos. So, sino yung pinaparinggan niya dito sa kanyang post? Bakit ganyan ang nilalaman ng kanyang quote card?
So ibig sabihin may pinatatamaan. Sino pa ba ang Pangulo o sino pa ba ang leader ng ating bansang Pilipinas kundi ang kanyang ading. So kung ito ay patama para sa administrasyon ng kanyang ading, there's something wrong sa pagpunta ni PBBM sa US. Maaaring totoo talaga yung siniwalat ni Jojo de Guzman at saka ni Ka Eric Zeles. Pwede po ninyo yung puntahan, yung mga channel ni Jojo de Guzman at saka ni Ka Eric Zeles. Nandun po yung hawak-hawak ni Ka Eric yung papel na sinend sa kanya through Viber at print niya. At ito po ay document. Hindi ko narinig kung official ba, pero ito ang nag-send nito ay importanteng o trusted person. Dahil again, hindi i-discuss ni Ka Eric sa kanyang channel yung mga document na hindi pa verified. Kahit si Super Ate ay nagre-react na, kaya lang ang ano lang ni Amy is ba't di niya madirekta. Yun lang yung nakukulangan lang ako kay Senator Amy. Kasi kung mag-post man lang siya, dapat pangalanan na niya na kung sino yung Pangulo na yan. Alam naman natin na yung ading niya, pero mas mabigat kung pangangalanan niya para talagang magising sa katotohanan. Lalo na yung mga nasasakupan ni PBBM. Kasi minsan, gusto ko ito ipatapik kay Kung Marcoleta. Parang si Senator Marcoleta, itong katabi dito ni Remulla. Share natin. Sana tapikin ito ni Senator Marcoleta. Parang siya yan. Sino yan? Sin Marcoleta ba yan? Naglulupang hinirang, busy sa kanyang parang mga props, paraphernalia, si Remulla. Parang nababastos yung ating pambansang awit, yung lupang hinirang. Di man lang tumigil muna, madali lang naman, 2 minutes lang naman yung lupang hinirang. Di man lang niya antayin na matapos, saka siya magkuti-kuti dyan sa kanyang mga paraphernalia kung ano man yon. Kasi nawala yung respeto, ang taas pa naman ng kanyang posisyon. Ano na lang sasabihin ng mga estudyante natin na yung nasa Malacanang nga hindi nirerespeto yung lupang hinirang, tayo pa kaya mga bata, di ba? May mga ganong minsan filosopo na reasoning, pero ano pa bang ma-expect natin? Katulad ng unang ginang, di ba? Biglang umalis. Kasi may nagtatanong, hindi ko lang alam kung sino nagtatanong, netizen o ano. Di ba? Ito yung namimigay ng mga relief. Galing to kay BMR. Repost. Namimigay ng timba ng relief. Hello mga Ay, no? Dito po kami, nasunugan kami. Hindi, huwag naman. Huwag na meron na kami. Yung lalaking nagsasalita dyan. Sinabi niya na, ma'am, ba't nandito ka? Wala ka pala sa US. Ayan o. Akala ko ma'am, nasa US kayo. Ayun. Akala ko ma'am, nasa US kayo. Ma'am Lisa, one question lang. Ma'am, bakit nandito po kayo, ma'am? Video para online lang. Diba? Sinungitan niya yung Sinungitan niya yung lalaking nagtatanong na, ma'am, one question, tanong lang, bakit nandito ka? Ba't wala ka sa US? Sinungitan niya, inirapan niya talaga. Ayan, imbis nga tutulong pa sana, pasaway din tong nagtanong eh. Imbis na mag-aabot pa ng mga baldi-balding relief, umalis na tuloy dahil siguro takot na rin na ma-corner siya dahil doon sa LA issue doon sa business man na mayapa dahil sa overdue. Siguro kaya umalis na lang, hindi pa tapos ang distribution. So anyway guys, yun nga, ewan ko na lang kung anong mangyayari.
abangan natin sa mga mainstream media kung anong report o anong baon pabalik ni PBBM galing sa United States. Please. Well, as you well, we as you say, we are chairing ASEAN for 2026. There is no need, in a sense, to balance, as you characterize it, as to balance. Please. Well, as you or ikakasama ng mga Pilipina. Maraming thank you. Bye. And inaantok na ako. It's 11 o'clock and 4 minutes in the evening. Bye. Thank you.